siya. Tapos madatli ko makonfident ko sa ibasan. Ayon sa pulisya, sa pahayag ng mga kamag-anak ng biktima, hindi nagpaalam sa kanyang mga magulang ang dalagita niya dadalo sa isang selebrasyon at maliligo sa isang resort. Hawak na ng mga otoridad ang dalawang lalaking sospek na barkada o mano ng dalagita. Ang isa, 22 anyos na rider na siyang sumundo sa biktima at nagdala nito sa pinyahan. Ang ikalawa, 26 anyos na naghihintay sa kanila roon. Ayon sa incident, kakas ng isang suspect natin. Yung talagang pinagplanuhan satisfy sila dun sa kanilang intention. Ayon sa PNP, kinalaman sila sa kulit. Ngunit nakitaan ng mga basa ang isa sa kanila. Para malaman kung direct na ang biktima. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Ilalim na rin sa inquest proceedings ang dalawang suspects na kinukuhanan pa ng pahayag. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efred Mam, nakatuto 24 oras. Vicky, nakaharap na naman sa kasong katulad si dating Senador Bong Revilla. Siya na po ngayon ang pinakamataas na opisyal na kinasira ng kaugnay sa Manumalia Flood Control Project sa bansa. Sa bulitan. Bulto-bultong dokumento ang bitbit ng ombudsman sa Sandigan Bayan para kasuhan si dating Senador Bong Revilla at 6 na dating opisyal ng DPWH. Against several officials of the DPWH, Bulacan, 1st District Engineering and Senator. Ang kaso malversation. Million peso boost project sa Pandik, Bulacan na inaward noong March 28, 2025. Sabi ng ombudsman, nagsabuatan sina Revilla, Engineer Bryce Hernandez, Engineer J.P. Mendoza, Engineer R.J. Dumasi, Engineer Emelita Juan, Juanito Mendoza at Cristina Philip. Pero batay sa mga opisyal na inspeksyon at sa mga testigo, wala namang naitayo. Despite the absence of any actual construction, the respondents declared the project. The release of the entire project. The respondents are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement. For the case of malversation, the prosecution recommended no bail. That said, if and when warrants of arrest are issued by the court, the respondents will have to be detained pending trial. Pangatlo na si Revilla, kasunod ni Zaldico at Sara Vizcaya na high-profile personalities na kinasuhan ng ombudsman dahil sa anomalya sa flood control projects. Sino pa kaya ang susunod na while many more remain under active and continuing fact-finding. This sends and should send a clear message. Those who misuse public funds will be held accountable under the law. Doon sa hiling ng ombudsman na whole departure sa mga oras po na ito ay
ni Revilla at ng mga kapwa niya akusado sa kaso. Yan muna ang latest mula rito sa Ombudsman. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, George. Ang dalawang iba pa. Kaugnayan ang pagkawala naman ng ating na pinagbibintangan umanong na daya sa sabungan doon. Tinawag namang unethical ng Justice Department ang mungkahi ng abogado ni Ang na huwag itong sumuko habang gumagawa pa ng legal na hakbang. Nakatutok si Darlene Kai. Inisyuhan na rin si Charlie Q. Hayamo Atungang ng arrest warrant ng Lipa RTC Branch 13 para sa 6 counts ng kasong kidnapping with homicide. Kaugnayan ang pagkawala naman ng 6 na pinagbintangan umanong tinali, piniringan at dinala sa isang farm sa Talisay, Batangas na pag-aari umano ng isa sa akusadong pulis na si Joey Natanawan Encarnacion. Isinakay umano ang 6 sa bangka at dinala sa Pampanga. Bukod kay sa Santa Cruz RTC Branch 26 ng Laguna para naman sa pagkawala ng 11 na huling namataan sa Bulacan sa Santa Cruz, Laguna. Kaya mula sa 2 korte na ang mga dalang arrest warrant ng Mandaluyong Police nang balikan ang address ni Ann sa Mandaluyong City kanina. Susundin po natin yung police operational procedure po. At alisunod po sa ating batas na kailangan po nating meron po tayong body cam na authorized po ng PNP. Tapos meron po tayong videographer. Tapos po is yun po, yung thorough search po. Pero 3 pulis habang nakasuot ng body-worn camera at iba pang recording device alinsunod sa utos ng korte. Pero wala pa rin natagpuan ang mga pulis. Dahil po yung sa ibang branch po, ng branch 26 po, sa Tapos Laguna, Lipa City, Batangas po. Kinakap sa abogado ng kaluhantan. Gagawin ng kung saan ko namin compliance with the local law. Counsel, Attorney Villarreal. Ayon sa lead counsel ni Ang, hindi pa niya nakita ang warrant mula sa Lipa Court. Sa ngayon,